tabi ko na rin lang naman sila kasi even before the great Deo and Junal left us, aware na silang they are doing the projects already. Nasabi na sa kanila. So, Okay. may pressure. Let's start with Direct Jojo. May pressure doing a legacy project ng a great TV and movie person like Sir Deo. Wala namang pressure, but you have to do your best Kasi to come up andyan siya. with a big project. So, kailangan mong pagbutihin. Tapos, nung nawala, bilang pet project niya nga yan, parang we offer him this project sa kanya. So, alam naman natin na parang happy siya sa resulta ng Lavender Fields. So, Sir Deo, we offer this show to you. Another favorite director, in-house director namin sa Dreamscape, Direct Manny, ikaw hands-on ka, kayo ni Sir Deo, nag-uusap kayo exactly how he wanted things done. Yes, of course I miss his yung guidance niya and his criticism and his comments. Yun ang nakakakaba minsan, especially when you're doing a pilot for a new show, no? Pero at the same time, we are always challenged to come up with something better, not necessarily bigger, but better every time every time we direct a project. As I said kanina, di ba, ang pinagsimulan niyan yung kanyang hilig sa flower arrangements, sa tablescapes, at saka yung, yun, di ba Joel, yung may nakalagay doon sa bar niya, who are you when no one's watching, no? Di ba? Anong suot mong maskara kapag walang nakatingin sa'yo? Yun ang pinagmula ng Cheese ng Kwento at yun isa sa mga naging premise ng narrative, no? And as Direk Jojo has said, we dedicate this project to him. Of course, we miss him dearly as a boss and as a friend. And I hope through this project, we honor his inspired leadership and his genius as a creator. Thank you, Direct Manny. Bix! Ikaw na, Bix, ang nakalagay dito. Before si Biggs, I'd like to Buzz. acknowledge, syempre, Mother Biboy Arboleda was Mother here. Bibs is here? Yeah! Splakatak! As early as 9 a.m. andito na siya. And of course, our bosses. Splakatak, Mother Miss Kylie Bibs. Manalo Balagtas and Ron Dellen Pilindayag. Alright? Hello, Bix! Ikaw Ito. na. Bixie. Hello, Where are congratulations. you? Here in front. Vix. Hi, Hello. Vix. Hi, Echo. Hi, Popcorn. Ay, lambot. Charot lang. So, ang tanong ko ay para kay, kay Mr. Pogi ng Marikina. Charot lang. So, Wala naman luluma pa sa reference mo na yun. hindi, nabasa ko sa Google now. Just now. Oo. Pero for Echo, what for you is the best form of revenge? Oh my God. Parang kay Jody dapat yung tanong na yun ah. But hey, Popcorn. Nice to see you. Gosh. I'm stumped. Bakit nga kay Echo mo na tanong, Bixie? Basta Oh. lang. But yeah, sure. I'd like to pass this microphone to to the two girls later. Pero I'm very far from my character talaga. I don't like revenge. I don't take revenge. But siguro kung magre-revenge talaga ako, siguro ngunguyain ko yung tao, ganon. Tapos magiging dinosaur ako. Tapos apakan ko siya. I'm kidding. I'm just kidding. But I guess the best form of revenge is to not give power to this pain or whatever was negative was inflicted towards you. Don't give it life, give it power, and just use it to become a better person. Or you can be the dinosaur and squeeze it and bite it. But I choose peace. Kidding. Can Jody answer the question, Yes, please. Kay Jody. Kasi din. ikaw yung may revenge eh. Tanong natin kay Tita Maria ulit. Maninipa na naman si Tita Maria. Pag si Mama, naku, lagot. No, I think the best form of revenge, I think just to ako parang sa akin, just to stay silent when somebody expects you to be enraged. Diba? Wag mong ibibigay yung gusto nila. Wag kang lumevel
sa kung nasaan sila, always choose the higher road, always choose to be the bigger person. Yeah. What about you? What about you, Iris? Hindi, kinuha na natin. In-intercept na natin si Popcorn. Kasama ka ba sa press? Oo, dito pala ako. Ano masasabi niyo? Ako, pareho lang kay Ate Jody. So tingin ko talaga, the best form of revenge is when you don't need revenge anymore. Parang okay ka na sa sarili mo, nalampasan mo na kung ano mang kasamaan ang ginawa nila sa'yo at pinagbutihan mo na lang ang sarili mo at mga desisyon mo. Parang hindi mo na sila kailangan lingunin. Parang yun na yung pinaka-best revenge. Yeah. Pero that takes a lot of self-control, maturity. Di ba? Hindi yun madali. Bigay nyo na lang yan Hindi, sa tsaka Lavender Fields. wish them well. Yes. Prayers. Pero kay Janine, congratulations. Ang galing-galing mo bilang kontrabida. Nakakagigil ka. Oh my God, salamat sa Diyos. Ikaw ba nanggigil ka din sa character mo? Watching this kanina. Hindi ko nararamdaman yun eh. Ako kasi yung tipo na kapag napapanood ko yung sarili ko, naisip ko, ano pa bang pwede kong nagawa para mas mapaganda pa yung eksena. I think a lot of us feel that way. Kaya hindi kami nanonood ng playback, yung ganon. Kasi kailangan mo din ibigay yung tiwala na kapag ginod-take na ni Direk, ibig sabihin, good na kila Direk. Yung parang hindi mo na pwedeng pag-obsesa na, shucks, dapat ginalingan ko pa or ganyan. Pero, ano nga ba yung tanong? Thank you! Thank you! Nanggigil ka ba? Sana nga talaga manggigil kayo. Ako mas nanggigil ako kay Tyrone eh. Kasi nakita ko yung mga panluloko niya. Tapos in the end, parang gusto ko nang kumampi kay Lavender. Parang litong-lito na ako sa nararamdaman ko. Pero sana nga po manggigil kayo. At salamat talaga kay Direk Manny at kay Direk Jojo and Sir Rondel and Miss Kylie sa walang sawang tulong at pagpapaliwanag sa akin bilang first time ko talaga gumanap ng parang ganitong klaseng role. So, salamat. Grabe, dalawang beses mo na nabanggit yung Sumakit yung ulo ko sa mga yung sinabi. pangloloko, ha? Ano? Parang dalawang beses mo na nabanggit yung Ay, pangloloko ganun mo. ba? Sabi ko ba? Kay Tyrone. Thank you, Bix. hindi. Vix, may echo Ano? lang yun. Okay, Vix ikaw to- naman, Jericho. Okay. Nanggigil ka ba sa character ni Iris? Kay Iris pala. Gigil na gigil. Yung ba hinihintay mo sagot? Gigil na Oo, gigil. para happy ako. Ay, anything for you, Vix. Nagbigay sa echo na naman, ha? Alam mo Oo. namang hindi yan madamo. Yeah. No, galing. It's very, very, did you see how different, if you were to graph, alam mo yun, the characters, iba-iba yung kulay namin, di ba? Kahit na makikita mo talaga iba. Iba yung pagbato namin sa bawat character dito. Oo. So, enjoy namin talaga lahat. Yes, effective lahat ng actors. I mean, hopefully I was able to contribute that also. But yeah, thank you. Okay, then congratulations. Thank you, Vic. Thank you, Bix. Maraming salamat. I just wanna say, hindi ko alam kung may eksena kayo Inay Maria and Jolens in this series, no? Hindi ko alam. Pero it's refreshing lang to see you again kasi parang napanood ko kayo sa Kung Ayaw Mo, Wag Mo, 1998. Grabe, di ba? 16 years ago. Grabe. 1998. 26. lang. 26. Oo. Dagdagan nga. Ay, grabe. O, wag na tayo magtinginan. Wag na magtatanong ng mga Let's see kung meron. I di ba? know, yun ang aalamin natin. Okay, I wanna ask the young actors na kasama dito na ano yung pakiramdam nila na sila ay naisalang sa isang bigating proyektong Ito gaya yung mga nito. bagong tatayaan. Yes, MJ, yun ng nga Dreamscape. Let's start with Jana. Well, for me, it's a privilege po na makatrabaho mga magagaling na artista. And I'm also really blessed because I work very closely with Miss Jody and Miss Maricel with each of my scenes. Naku, hindi ka ba kinabahan doon sa mga ganong eksena? Yun nga po, grabe talaga yung preparation ko pagbabasa ko ng script to make sure na makakasabay talaga ako lalo na sa standards ni Direk Manny ko. Katakot na. Oh my God! So, ayun. I can't wait din to watch. So, I'm happy. Hindi niya napanood because of the MCRCB rating natin kanina. Yeah. Miguel? Ito naman suki na natin, MJ, di ba? Nag-anak na yun ni Juday, anak Oo. na ni ano. Kinabahan po ako nung una po. Pero as tumagal po yung show, mas inaccept po ako ng Lavender Fields na family po. And hindi na po ako kinakabahan
Except pag si Ikaw noted ka talaga, Direk Manny. Thank you po kay Direk Manny po tsaka kay Direk Jojo po sa pagtulong po ulit sa akin sa pagbabalik po naming apat. Siyempre, andyan ang Lola Oji Diaz mo to remind you, di ba? Every time. On this side naman, si Sige, Mark please. naman. Anong pakiramdam, Mark? Kinabahan ka rin ba? Yeah, syempre, lahat po kami kinabahan at first. Pero na-realize din namin na it's a great opportunity for us po. And just like Jana said, it's a privilege po na makatrabaho silang lahat. These actors and directors po. Oo. Training ground to, di ba, sa inyo? Kasi kayo na yung susunod. Crystal, ikaw naman. Kamusta ang pagiging evil, ano dito, parang kontrabida dito? Ang husay, MJ. Ano? Oo Sa nga. abangan, di ba? Grabe. Well, syempre po, nung una, I feel pressured kasi makakatrabaho ko po with veteran actors. But nung pumunta na po ako ng set, na-realize ko that they're all loving, sweet, humble, and kind, and just amazing people in general. And sobrang nakakataba din po sa puso that the people I'm looking up to is now nakakasama ko na po. Yes. So maraming salamat po to my Dreamscape family, for ABS-CBN, for giving me this opportunity po. Maraming salamat. Alright. MJ, balita, acknowledge ko lang to please. Go! The team of our musical scores. Idonna Villarico Ay, si and Donna. Romel Villarico are here, who did an excellent job in our musical scoring. Congrats, Miss Idonna and Kuya Romel. Ayun. Okay, go, MJ. Okay, si sorry. Jeff Oligar. Andito ba? Andyan? Jeff? Are I you like here? that guy. Ayun si Jeff. I like Ayun si Jeff. him. Sobrang gaganda ng ginagawa Abot niya natin for yung us. microphone. Biggs, paabot pa sa likod, please. Please, Ayan. Jeff. Ayun, magandang hapon sa lahat. Ayun, Lavender Fields, bagong panggigigilan, bagong abangan. Congratulations sa napakagandang project na naman ang abangan natin lahat dito. So, my first question yon kay Jana at sabay natin yung mga young stars natin. Pili ka na lang, Jeff. Okay, Jana na lang. Jana, hello. Hello po. Gaano mo pinaghahanda nitong project na to ngayong mas lumevel up na yung acting skills mo? And yun, grown up ka na. Kwento mo nga how you started na before a child actress, ngayon medyo Gen Z ka. Hindi pa naman. Gen Z. Tama. Kwento mo lang para and the preparations you're doing. Yeah. Well, I started po very young, 3 years old. Ah? Yes. And first show ko po, Honesto, sa Dreamscape. Correct. Din po. And nasundan na Ikaw Lamang. And then I did my first lead sa Dream Dad, Ning Ning. And the last show I did po was Starla. And then after the pandemic, nag-break. Tapos nagbabalik dito sa Lavender Fields. And I'm glad I came back then as much more dedicated actress po. And in terms of my preparation, I tried to read the script as much as I can and analyze the clues about my character. And I tried to embody those traits po and give life to Mira. Ayan, maraming salamat, Jana. And eto, second question is for Miss Jody Santa Maria. Hello. Ito na naman tayo. Hello. So ito, marami tayong nakikita mga ganong klaseng proyekto, action. Pero ito, ano yung pagkakaiba niyan dun sa... Para masabi natin na, iba ito. Ito, bago to. Paano ba? Paano mga kinaklasify, Mara, yung ganyang bago na talaga? Malinaw sa akin to, bago. Kasi parang kung papansin... Jeff, thank you ha. Kung papansin mo, in terms of genre, isa siya sa hindi ko pa talaga nagagawa. So parang gusto ko lang din siyang i-explore, tignan ko kung anong mangyayari kapag ginawa ko siya. Yun. So parang I think if you're asking kung ano yung bago, I think kasi bagong genre siya for me. It's an action drama. Before kasi ginagawa ko either family drama, nakapag-romcom na ako, horror, ganyan. So I guess yun yung bago. Susundot lang ako dyan, Jody, no? Kasi sabi mo, hindi siya yung usual revenge na sinabi mo kanina during sa making, no? I wanna ask Joel Mercado, our creative manager, yung sinabi ba ni Jody, talagang hindi siya the usual revenge story? Oo, not the usual revenge story. As the branding goes, the grandest, di ba? Ang challenge din sa writing, ang dami na naging revenge dramas in the past.
paano mo pa gagawing, ile-level up or gagawing grand yung paghihiganting yon. So, yun yung kakaiba dito. Kasi iba yung gagawin ni Lavender Fields sa pagkuha ng mga nawala sa kanya. Is going to be grand. Kaya gusto ko yung ginamit mong word kanina, Jody, or si Echo yata yung gumamit ng word na yun, redemption. More than revenge, it's redemption. No? Kasi parang kung titignan mo siya, diba, sometimes pag narinig natin yung revenge, ay, wala nang i-offer yan na bago na hindi namin nakita or hindi namin napanood. But then, kasi pwedeng kung titignan mo, yung classification niya is revenge. But then, ano yung nakapaloob doon? So, it's a story, it's really a complex tale. There's love involved. There's duality involved there. And then, ang pinaka-importante is yung redemption aspect. Diba? Parang hindi ka naman mabubuhay lang or gugustuhin mo lang, papanganak ka para lang maghigante. And sometimes, yung paghihiganti mo, hindi naman para makasakit ka talaga ng tao. Yung paghihiganti na yun is gusto mo lang kunin yung para sa'yo. Right. Yun. Para Thank sa you. sarili mo, di ba? Yes. Galing. Galing. Thank you, You're candidate good, Jeff. number Thank you, 4. Jeff. Welcome. And Jay. Looking forward ako na mapanood natin yung Lavender Fields sa TV or sa Netflix. At saka Thank sa you, Iwan din. Jeff.